Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. The Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpardagulan, makipagtalastasan. The Big Five. The Big Five. The Big Five. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hello everyone! Welcome po dito sa bagong programa nitong... Ito na ba? Are we good? Hello everyone! Welcome po sa bagong programa natin! Dito sa Radyo Pilipinas, ang The Big Five! Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Nagulat ako. Akala ko hindi pa tayo naka-ere, pero magandang hapon po sa lahat ng taga-pakinig at taga-panood natin. Kasama natin yung ating mga kaibigan. Siyempre, Coach Jarrett, Sangkay Janjan, Takero, si Jake Magnus, tsaka si Chris Ulo. Ayan, po. Happy ba tayong lahat, guys? Okay naman. Siyempre, Happy ba tayo? Happy, syempre. Oo. What's out? What's good? Sige, pakilala muna kayo para masaya tayong lahat dito. Oo. Siyempre. Yung sa gitna muna. Ito nga pala sa mga bagong tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Coach Jarrett. Etong katabi ko. Ako naman po si Mike Cervera. Opo. Ako siguro kilala nyo naman si Sangkay Janjan, guys. Wow, kilala agad. Yon, so kamusta po kayong lahat? Ako po si Takero Miyamoto. Thank you po. So sa lahat, ako po si Jake Magnus. Maraming salamat po. Chris Ulo at your service. Ayan, talaga. Pang serbisyo publiko talaga. Matindi. So ang ano namin dito, ano ba yung concept natin dito, Boss Mike? Ba't ba tayo nandito sa Radyo Pilipinas? Nandito po kami para, syempre, madagdagan yung ating reach, yung maaabot ng ating mga pagpapaliwanag patungkol sa mga nangyayari sa lipunan, sa bansa, at syempre sa mga nasa serbisyo publiko. Yan. Boss, may babanatan ba tayo ngayon, boss? Marami. Wag naman Marami, oo. Pero dito, anong diferensya dito, Boss Boss Take, anong diferensya? So, kami po, sanay kami sa mga channel namin Yes. na yung kahit pwede namin sabihin. So, dito, magiging ethical tayo dito. Magiging mabait tayo dito. Correct. Oo, Pwede kaya naman Chris Ulo. bumanat. Pwede naman bumanat basta banat ng pagmamahal. Ayun tayo eh. Bossing, paano yung banat pagmamahal? Ganyan. Ayun. Ayun tayo eh. Oo. Pero alam nyo mga boss, no, dahil first time namin na gawin ito, medyo naiilang kami o medyo nangangapa pa kami. Kaya siguro itong araw na to, saglit lang namin to. Sa susunod kabisado na namin tong gagawin namin na to. Akala ko lasa na natin to eh. Hindi ko alam kung magkakatotoo yung sandali lang. Oo. Kasi madaldal kayo eh. So ano ba yung topic natin ngayon, boss? Hindi, wait lang. Gusto bang bumati muna sa mga nandito siyempre. Sa ating chat room. Sa YouTube. Sa YouTube. YouTube at Facebook. Andito sila Dami 240 agad. Mag-invite naman kayo, guys. Okay, paki-share yung live ng Radyo Pilipinas. Paki-share yung link na Radyo Pilipinas. At paki-sabi sa mga friends and relatives na subscribe, supportahan yung YouTube channel ng Radyo Pilipinas. Correct, Yes. correct. At syempre yung kanilang Facebook page na rin. Tama. Very, very important. Sa radyo, no? Sa radyo. Radyo 736, 738. 738, ayun. Tatandaan natin yung 738, guys. Baka matanggal tayo agad dito. Baka akalain nila na 6 lang tayo. Mayroon pa pong isa. Nasa online. Mamaya lalabas din, lalabas. Yeah. Baka marami nagtataka, sasabihin, alam ko ba the Big Five, ba't ang dami nyo dyan? Ano bang sagot? Kasi marami tayong kaibigan. Yes. Kwento lang namin, yung Big Five, yun yung inumpisa natin sa YouTube nung nakaraan. Pero sabi namin, kung kami-kami lang, parang limitado yata yung natin. Tama. Correct. So, sinama na namin pati mga kaibigan namin. Kaya ganun. Pero parang... Aminin ko na. Actually, sila lang talaga. Umiyak lang kami ni Jake.
Nagmakaawa lang ba? Kaya sinama kami. Naawa lang. Pero wag kayong magugulat kung mag-expand yung The Big Oo, Five. kung dadami Mag-iba yung pa. pangalan, Oo. mas mag-improve. No? Baka, Hindi natin alam. baka pwedeng mag-araw-araw tayo dito, no? Oo, Maraming pwede pwedeng mag-araw-araw, magbago. diba? Why Oo, not? kaya ang Big Five para sa lahat yan. Hindi lang para sa amin. Kami lang yung magiging boses. Malay nyo. Hindi nyo masabi, si BP Sara kasama na namin. Ayun, yan tayo. Oh. BP, open invite yan ha. Punta ka dito anytime. Busy eh. Busy, nagbabakasyon. Ayan na. Sorry. Nadulas Ayan na. lang. Ayun naman, no? Oh, Nadulas lang. Busy pa si BP Sara. Pero sana, no? Sa mga susunod na panahon, sana ma-invite natin at makapanayam natin dito. Ano ba ang unang itatanong mo kay Vice President? Oo nga, ano bang tatanong mo pag dumating si Ang una BP? kong itatanong sa kanya, bakit ba ayaw niyang mag-explika o mag-explain patungkol dun sa mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi napakarami eh. Oo, totoo yan. Oh, 'di ba? Ito nga sa Senado recently, 'di ba, nagkaroon nga ng hearing. Ano pala masasabi dun sa hearing, boss? Mga boss, ano masasabi sa hearing nung nakaraan sa Senado? Sige, boss. Ako kasi, kung tatanungin doon sa hearing, disappointed ako. Kasi parang ngayon, imbis na mapakalma natin ang taong bayan patungkol sa issue ni BP Sara, ang nangyayari ngayon, lalong nagagalit yung mga tao. Lalong umiinit lalo yung galit, para sa akin, kung natuloy lang sana yon, baka sakaling mapakalma. Kung mai-explain niya talaga na wala siyang ginawang kasalanan. Diba? Kasi kung wala kang ginawang kasalanan, ano kinakatakot mo? Diba? Ganun lang yun, kasimple. Teka ha, ako na mag-i-spokesperson kay Vice President Inday Sara. Sabi kasi ni Boss Mike, bakit daw hindi makasagot si BP Inday Sara sa mga issue sa kanya about sa Flander, sa Grab? Paano ko sagutin ka ni BP Inday Sara ng ganito? Ano ka ba naman, Boss Mike? Paano ko sasagot? Kahon na kahon ako. Ayan. Oy, by the way, ready na raw si Boss Mark. Oh. Boss Mark, pwede ka na ba pumasok? Yo. Boss Mark. Ayun, oh. Si Boss Mark nasa Ramos, likod. oh. Ayun! Ingay nyo eh! Maingay ba kami? Sorry naman. Natutulog ako, ang ingay nyo eh. Pero Nabulabog ka ba? Pasensya na, boss. Parang mas okay. sasabihin ko na sa inyo, walang Dito depensa lang. yan. Walang depensa yung mga yan. Sumagot sa kanya. Ayun, oh, si Boss Mark, ano yan, live from the Caribbean ka, no? Caribbean, boss. Cayman Island. Cayman. Boss Mark, anong balita sa atin dyan? Ganun pa din, wala pa din silang depensa. Yung kampo ni Inday Sara. Same pa din. Oo nga, wala pa rin depensa hanggang ngayon kay BP Sara. Anyway, pero speaking of VP Sara, di ba nga nag-hearing sa Senado nitong nakaraan. Tapos, merong speech doon si isa sa mga senador natin. Papangalanan ba natin yung isang senador? Pangalanin na yan. Pangalanan na natin. Oo. Kailangan na. Si Senator Amy. Oo. Ano sabi? Ano daw tanggalin na lang daw yung bonjing doon sa sa Kamara na speaker. Yung Sino bonjing yun? na speaker. Sino yung bonjing? Kasi kung bonjing ang pag-uusapan, Napakaraming bonjing Baka sa ako yun. Pilipinas. Sige. Di ba kakatayong bonjing at? Oo, tanggalin na raw. Sino ba yung bonjing na yun? Boss Take. Hindi kasi no, kung titingnan naman talaga natin, no, mukhang si Speaker Martin naman talaga yung pinapatamaan niya doon. Pero nakita naman natin yung sagot Sumagot si Princess Abante, sabi ni Princess Abante, wag mong pakikialaman yung kusina, wag ka magsasandok sa hindi mo kusina. Tama. So ang nakakatawa kasi doon, ang daming word na pwedeng gamitin, bakit sandok pa yung ginamit? Buti pwede. Sandok talaga. Bakit sandok, di ba? Alam naman natin pag sandok mahaba, di ba? Oo. Buti hindi ginamit, boss, na hindi ka naghiwa ng manggang kalabaw. Ay, oo. Maraming ganun Sa kusina. Matindi yun. Sa kusina, oo. Pero dapat bang ginawa yun ni Senator Amy? Pero sa akin dapat, alam nyo bilang public servant, dapat tigilan na natin yung ganyang mga parinigan. Tama. Mas maigi siguro tumutok tayo doon sa mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Dahil syempre, hanggang ngayon, alam naman natin yan na marami pa rin mga kababayan tayo na nangangailangan ng tulong ng mga yan. Yes. Oo, di ba? Ano pa mang tawag nyo? Mangga, bonjing, buday o ano pa man. Sandok. Di ba? Sandok. Kailangan ng tulong ninyo ng taong bayan. Pero kasi insan may kasi yung yung naging problema ngayon ng Senate.
bumaba yung trust rating Trust nila. rating, oh. Ngayon ang sinisisi Ninong nila. ng Senate. Senate mismo. Oo. Ngayon ang sinisisi nila ngayon dahil daw sa impeachment daw. Parang gano'n natin yung labas eh. Pero sa totoo talaga, kung titingnan natin yung trabaho, kasi yung paggawa ng batas, both ano yan eh, both legislative yan eh, di ba? Senate tsaka House. Pag-iiwanan talaga yung ano, yung Senate. Senate. Oh. So, Tama. doon pa lang yung trabaho pa lang nila kulang-kulang na naiiwanan na sila. So, ang may problema doon sila mismo, hindi yung impeachment. Malamang isang part din yung impeachment, malamang. At saka boss, ang problema kasi ngayon nararamdaman ng mga kababayang Pilipino natin na yung Senado ay hindi Senado ng mamamayan. Kung totoo hindi parang Senado na naglilingkod sa isang politiko o isang tao lang. Nako, kung YouTube At saka lang to. ang problema ngayon mga partner ang Senado kasi mukhang naiimpluwensyahan ng ibang malalakas na opisyalis Right, ng right. gobyerno o politiko. Ay, right. Katulad na lamang yung nangyari doon sa impeachment. Hindi talaga katanggap-tanggap sa mga kababayang Pilipino natin kaya nag-iingay ngayon yung mga kababayang Pilipino natin. Ay, by the way, bago po tayo magpatuloy, all views expressed here are our own. Hindi po yan hindi po yan Wala pang kinalaman. opinion ng ng Radyo Pilipinas o Yes. ng gobyerno. Amin lang po yan. Personal namin yan. Okay, tuloy. Pero sasagutin ko yun, ha? Ito, si Boss Mark, meron sasabihin. Oo. Hindi kasi ang ewan ko sa inyo, pinag-uusapan nyo bonjing. Nung isang linggo lang talagang may mas malakas na bonjing talaga ang matunog na bonjing. Yung hindi sumipot doon sa boksingan. Yun ang talagang bonjing para sa akin. Sino ba yun? Sino ba yung bonjing na yun? Taga Davao ba? Sino ba yung boxing? Maraming bonjing. Hindi ako makatawa eh. Sino ba yan, Boss Mark? Sino ba yan? Taga Davao ba? Di baste. Ang lakas ng loob maghamon ng suntukan, di ba? Bumabanat ka na naman, Mark. Yan tayo eh. Ang lakas na ng loob. Pasensya na po kung inuulit ko sa kanila kasi wala ko silang headphones. Hindi na naririnig sinasabi ni Boss Mark. Oo. Yun. Pero sasagutin Yun ko ang yung mas bonjing para sa sinasabi ni akin. Jake Correct. na hindi masaya ba ang ilan? O ano ba? Kaya bumaba ang trust rating ng Senado? Ang problema kasi ngayon, kita naman natin yung iba mga nasa lansangan, nagpo-protesta at isinisigaw na dapat matuloy yung impeachment kasi unfair nga naman sa mamamayang Pilipino lalo na sa mga taxpayers na may isang politiko na hindi mapapatunayan yung kanyang sarili kung siya ba ay nagkasala or hindi. Kaya ngayon, ang panawagan ng mga kababayang Pilipino natin, sana kahit papaano dinggin nila na matuloy yung impeachment. Ayun na nga. Na kahit papaano mapatunayan na yung isang politiko pagka may mataas na posisyon sumasalang sa trial bago sana i-dismiss or i-acquit si Vice President. Kasi ganito yan, boss eh. Kung may natutuwa, may nalulungkot. May nalulungkot, may natutuwa. So kung may nalulungkot sa nangyari, may mga natutuwa. Una na dyan, syempre, sila Senator Bato, sila Amy Marcos. Tama. At hindi ko mabanggit yung Marcos, nahihirapan akong banggitin. At yung bang isa pa, yung sila Robin Padilla, kita mo naman kahit sunugin daw siya, ang mangangamoy Duterte. yung kanyang pinapanginoon daw na Yes. politiko. Isa pa nandiyan si Bongo, nako iba na muntik na iba masabi ko, no? Kasi alam nyo, talaga Bawal dito, bawal. Oo, mahirap ngayon na magsalita ng ng nakasanayan. Yes. Pero yan, sila Senator Bongo, sila Cayetano at iba pa. Di ba? Correct. Marcoleta. So, yan, si Senator Marcoleta na talaga naman sabi ng iba, pinaglaban lang daw niya yung Due process. Due process. at doon lang daw sa tama. Pero kung inyong mapapansin, yun din naman lahat ang sinasabi nila eh. Lahat daw sila ay para sa tama. Sino ngayon na mali? Lahat tayo, tama. O di tama rin pala tayo, no? Tama rin pala tayo sa impeachment. Oo. Ang nangyayari kasi mga share dyan sa Senado, yung iba kasi parang lumalabas, hindi na senador ng taong bayan eh. Tama. Parang ang nangyayari, may mga nagiging senador lang dyan, binabaon ng mga grupo nila para tagakagat sa mga kaagat din doon sa mga amo nila. Parang nagiging sandata ba para mapagtakpan yung mga ginagawa nila, tulad ng mga alaga ni Digong dyan. Oo. Ano naman yung masasabi nyo sa sinabi ni Bato na kung papipiliin daw siya, kung taong bayan o mga Pilipino o Digong, ang pipiliin niya ay ang taong bayan. Taong bayan daw.
Naniniwala ba kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ka bang may buhok siya? Parang Patubo mo lang siya buhok para maniwala ako. Parang ganun yung Parang ganun eh. parang mas madali pang maniwala Parang na ano yan magpapabook siya, no? Parang ano lang yan parang kakambal lang doon yung sa jet ski yung sasakay. Pupunta na Scarborough siya tapos itatayo yung watawat ng Pilipinas. Kasi ngayon yung mga politiko natin, mga brother, no? Yung mga politiko natin, ang hirap ng paniwalaan lahat yung mga sinasabi nila. Correct. 'Di ba? Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. At yan na nga po ang pilot episode ng The Big Five sa Radyo Pilipinas. Live po yan sa YouTube at meron din po silang tawag dito yung sa ere, sa radyo. 738 kilohertz sa Manila. Nako, lagi po kayo sanang sumuport at manood dyan. At napakasaya po ng kanilang kwentuhan. Ako'y tawa ng tawa habang sila po ay bumabanat sa mga taong gobyerno na pabaya sa trabaho at mga tatamad-tamad. Nako, lalong-lalo na yung napag-usapan yung patungkol sa impeachment. Na tama, totoo lang naman yung kanilang sinasabi na eto pong ating mga ilang senador ay senador po ng isang pamilya lamang, hindi ng pamilyang Pilipino. Ang inuuna po ay interes ng kanilang anito, di ba? At natatawa lang ako kasi laging muntik-muntikan silang makapagsalita ng kumbaga yung sinasabi nga ni Boss Mike na nakasanayan na salita doon sa mga kanilang channel, muntik na niyang maibulalas. 'Di ba? Kada Sabado po 'yan Kada Sabado alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Nako, nakakatuwa po at ang atin pong mga kaibigang vlogger diyan po sa istasyon ng Radyo Pilipinas nandyan na sila. At sila po ay makapaghahatid ng anti-fake news na mga talakayan at kanila pong masosoplak ang mga hindi po hindi po umaayon sa kagustuhan ng ating mga kababayan, di ba? Nako, soplak na soplak dito ang mga mga politiko na wala pong ibang inisip kundi ang kanilang mga sarili at ang isang pamilya. At eto, katulad niyan, nakita natin, Boss Mike, Coach Jared, Takeru, Sangkay Janjan, Jake Magnus, Chris Ulo, Mark Ramos, at marami pa pong iba dyan na makakasama. Kasama rin dyan sila Biyahe ni Koy. Malay nyo, baka makasama dyan, Munting Tinig, Ballpoint Man, diba? Marami pa pong mga vlogger na makikita dyan. Pati si Mima Alicia, baka po makita rin ninyo na makasama po dyan sa show ng Big Five. Ang pinaka maganda po nito kasi kumbaga pangontra po talaga dapat sa fake news ang ating tinatalakay, di ba? Yan naman lagi ang kumbaga goal natin. Kahit ako dito sa aking channel, tamang info para sa mga Pilipino ang akin pong slogan. Dahil nga po, ayoko sa fake news. At alam natin na ang mga nangungunang nagpe-fake news ay walang iba kung hindi ang mga nasa kabilang ibayo, ang mga sumusuporta sa mga dutae. Nako, sana nga po talaga humaba ang kanilang show na ito hanggang matapos ang termino ni PBBM para po may kasama si Attorney Claire Castro sa pagkontra sa fake news at pagsoplak dito po sa mga kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, diba? Wala naman kasing problema dun sa pagiging kritiko ng administrasyon. Huwag ka lang magpe-fake news, diba? So congratulations po sa The Big Five, more power at asahan namin na mas gagalingan pa ninyo at mas marami pang makakasamang vlogger dyan sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Naku, huwag nyong kakalimutan, Radyo Pilipinas 738 kilohertz Manila, alas 5 hanggang alas 7 ng hapon kada Sabado po, The Big Five. Ingat po kayo, Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.